Sa haba ng buhay ko, akala ko, sapat na ang pagbibigay. Pero, nang marinig ko ang sarili kong anak, sa harap ng lahat, na ikinakahiya ako, para akong sinaksak. Ang 5 milyong pisong inilabas ko para sa edukasyon niya, pati ang 7 milyong pisong loan para sa masters niya, parang wala lang. Hindi nila alam, ang puso ng isang ama ay hindi basta-basta nagpapatalo. May mga aral na mas mahalaga kaysa sa anumang titulo o salapi. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ang pangalan ko ay Arturo. 62 taong gulang na ako. Sa loob ng 24 na taon, inakala kong ang pagiging ama ay nangangahulugang isakripisyo ang lahat para sa kinabukasan ng aking nag-iisang anak. Nagtrabaho ako ng 12 oras araw-araw sa aking kumpanya ng konstruksyon, nagsikap na hindi maramdaman ni Beth, ang aking anak, ang bigat ng hirap at paghahanap buhay. Ang tanging pangarap ko ay makita siyang matupad ang kanyang mithiin, ang makapagtapos siya bilang isang doktor, na sabi niya noon ay gusto niyang manggamot ng tao. Akala ko, sapat na ang aking pagmamahal at pagbibigay. Ngunit, sa isang araw, sa isang tanghalian, nalaman ko, may mga bagay na hindi lahat ng ibinibigay mo, ay babalik sa iyo, may mga pagkakataong ang pagmamahal ay mistulang maging sanhi ng hinanakit at puot. Ngayon, sariwain natin ang alaala ng araw na yon. Ika-26 ng Hunyo, 2024. Sa Palasyo de Kongreso sa Valencia, isang malaking bulwagan, dito magtatapos ang aking anak na si Beth. Maaga akong dumating, 1 oras bago magsimula ang seremonya. Suot ko ang bago kong barong Tagalog, kulay asul. May dala akong mga bulaklak, at sa aking bulsa, ang susi ng bagong insigi na nagkakahalaga ng 2,500,000 piso. Regalo ko yun sa kanya, balak kong ibigay matapos ang graduation. Sa aking isip, inihanda ko na rin ang aking madamdaming talumpati para sa kanya pagkatapos ng seremonya. Bukod pa rito, mayroon akong nakahandang pondo para sa kanyang master's degree, isang 7,200,000 piso na loan para sa kanyang pangarap na maging cardiologist. Lahat ay handa para sa aking pinakamamahal na anak. Naupo ako sa ika-5 pila. 3 upuan ang layo, naroon si Aling Susan Reyes, ang dating asawa ko, ang ina ni Beth. 8 taon na kaming hiwalay, ngunit pinanatili namin ang magandang relasyon para kay Beth. Aminado ako, hindi kailanman pinalampas ni Aling Susan ang pagkakataong bumanat ng mga salitang may paghamak tungkol sa aking kakulangan sa pinag-aralan o sa aking galawang obrero. Sa loob ng bulwagang iyon, pakiramdam ko ay nag-iisa ako, ngunit mayroong ligayang umaapaw sa aking puso. 4:00 ng hapon, nagsimula ang seremonya. Nang dumating ang sandali ng mga talumpati ng pasasalamat, umakyat si Beth sa entablado. Nakikita ko siyang kumikinang sa kanyang toga at berete, nakangiti sa mga tao. Hinanap ng kanyang mga mata ang aking mukha sa gitna ng karamihan. Sa isang sandali, inakala kong bibigyan niya ako ng mga espesyal na salita. Nagsimula si Beth sa isang malinaw at matatag na boses, nagpapasalamat ako ng buong puso sa lahat ng mga taong nagbigay daan upang maging posible ang sandaling ito. Unang binanggit niya ang kanyang ina, si Aling Susan, na laging nagturo sa akin ng kahalagahan ng edukasyon at kultura. Pagkatapos, ang kanyang mga propesor, ang kanyang mga kamag-aral na naging pangalawang pamilya niya, at si Miguel Santos, ang kanyang nobyo, na sumuporta sa akin sa mga pinakamahihirap na sandali sa aking pag-aaral. Binanggit pa niya ang kanyang namayapang mga lolo't lola. Naghintay ako. Naghintay ng naghintay. Ngunit ang aking pangalan, hindi kailanman nabanggit. Pagkatapos, dumating ang saksak, ang malalim na saksak sa puso. Gusto kong maging tapat sa inyo. Hindi madali ang aking paglalakbay, at ilang tao sa aking buhay ay naging hadlang kaysa suporta. Nagpapasalamat ako sa lahat ng tumulong sa akin na makarating dito maliban sa aking ama, na isang kahiyahiya sa aming pamilya, at ang kanyang presensya rito ngayon ay isa lamang pormalidad. Tahimik ang bulwagan. 500 tao ang sabay-sabay na tumingin sa akin. Pakiramdam ko ay may patalim na tumusok sa aking dibdib at dahan-dahan itong pinipilipit. Nakita ko ang isang halos hindi mahahalata na ngiti sa labi ni Aling Susan. Ilang kakilala ng pamilya ang tumingin sa akin nang may halo ng awa at malaswang kuryosidad. Nanatili akong walang kibo sa loob ng ilang segundo na tila oras. Pagkatapos, dahan-dahan akong tumayo. Wala akong sinabi, walang iskandalo, ngumiti lang ako. Bahagya akong tumango kay Beth at lumakad patungo sa labasan, dala ang nalalabi kong dangal.
Habang papalabas ako ng bulwagan, naririnig ko ang bulungan ng mga tao na nagkokomento sa aking nasaksihan. Sa aking isip, nagsimulang lumabas ang mga larawan ng lahat ng sakripisyo na aking ginawa, ang mga gabing nagtatrabaho ng magdamag para mabayaran ang kanyang pag-aaral. Ang mga biyahe para sa trabaho na aking tinanggihan para makadalo sa kanyang mga kaganapan sa paaralan, ang mga bakasyon na aking kinansela para makatipid ng pera para sa kanyang edukasyon. Pakiramdam ko ay naglaho ang lahat sa isang iglap. Pag-uwi ko kinagabihan, ang una kong ginawa ay nagbuhos ng doble ng whiskey. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay, hindi sa takot, kundi sa lamig na galit na hindi ko pa kailanman naranasan. Sa loob ng 30 minuto, nanatili akong walang kibo sa aking leather na silya, pinoproseso ang bawat salitang binigkas ni Beth sa harap ng 500 tao. Sa mga sandaling iyon, hindi lang ang sakit ng pagtataksil ang aking naramdaman, kundi pati na rin ang matinding pagkadismaya. Sa loob ng 24 na taon, inakala ko na sapat ang pagbibigay, na ang pagpapakahirap ko sa trabaho ay magiging sapat na pagmamahal. Ngunit sa isang iglap, naging mali ang lahat. Pagkatapos, dumiretso ako sa aking opisina at binuksan ang kabinet kung saan ko itinago ang lahat ng dokumento na may kaugnayan sa edukasyon ng aking anak. Panahon na para kalkulahin ng eksakto kung magkano ang aking naipuhunan sa kahiyahiya ng pamilya. Napakalaki ng mga numero. Mula nang pumasok si Beth sa universidad noong 2018 hanggang sa kanyang graduation, gumastos ako ng eksaktong 5 milyong piso. Hindi ito tansya. Ito ay tumpak na mga numero na aking maingat na idinokumento. Ang taunang matrikula ay umabot sa 2,100,000 piso. Ang mga librong medikal na nagbabago bawat semestre ay umaabot sa 540,000 piso. Ang apartment na inupahan ko malapit sa universidad sa Quezon City sa loob ng 6 na taon ay 2,520,000 piso. Ang buwanang gasto sa pamumuhay na relihiyoso kong inilipat ay 1,320,000 piso. Hindi pa kasama dyan ang mga medikal na kagamitan, ang pribadong klase sa siyentipikong English, at ang mga internasyonal na komperensya na pinadalhan ko sa kanya para madagdagan ang kanyang kaalaman. Habang tinitignan ko ang bawat resibo, bawat bank transfer, bawat patunay ng bayad, naaalala ko ang mga pag-uusap na noon ay hindi ko binigyan ng importansya, ngunit ngayon ay nagkaroon ng ganap na magkaibang kahulugan. Noong nakaraang taon, sa isang family dinner sa bahay ni Aling Susan, sinabi ni Beth sa kanyang ina, "Mama, naiintindihan mo talaga ang kahalagahan ng mas mataas na edukasyon, hindi tulad ni Papa, na akala mo sapat na ang magkaroon ng pera." Ngumiti si Aling Susan at sumagot, "Anak, ang kultura at edukasyon ay hindi nabibili, ipinapamana. May mga taong sadyang hindi ipinanganak para dyan." Sa isa pang pagkakataon, nang ibahagi ko kay Beth ang isang dokumentaryo tungkol sa medisina na aking napanood, sumagot siya ng may paghamak, "Papa, huwag ka nang magbigay ng opinyon sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Ang medisina ay mas komplikado kaysa sa ipinapakita sa telebisyon." Naalala kong nanahimik ako, iniisip na marahil ay tama siya at ako ay nakikialam. Ngayon, naiintindihan ko na ang mga komentong iyon ay hindi aksidente. Ito ay isang sistematikong kampanya upang iparamdam sa akin ang pagiging mababa, upang iposisyon ako bilang taga-suporta sa ekonomiya, ngunit hindi kailanman bilang ama na karapat-dapat sa respeto o pagkilala. Binuksan ko ang aking laptop at nag-log in sa aking bank account. Nandoon ang transfer na inautorisa ko 3 linggo na ang nakakaraan para sa educational loan na 7,200,000 piso. Nagagamitin para pondohan ang master's degree sa interventional cardiology na sisimulan ni Beth sa Setyembre sa University of the Philippines, Manila. Ito ay isang 2 taong programa na magpapabago sa kanya bilang isang espesyalista. Sinuri ko rin ang aking huling habilin. Si Beth ang pangunahing benepisyaryo ng aking kayamanan, na kinabibilangan ng aking construction company na nagkakahalaga ng 120 milyong piso, ang aking bahay sa Manila na nagkakahalaga ng 30 milyong piso, at ang mga investment property na umaabot sa 70 milyong piso. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking cellphone. Isang mensahe mula kay Beth. "Papa, sana hindi ka nagalit sa sinabi ko sa graduation. Mahalaga sa akin na maging tapat tungkol sa aking akademikong paglalakbay. Pwede tayo mag-lunch bukas at mag-celebrate tulad ng dati." Binasa ko ang mensahe ng 3 beses. Walang kahit anong paghingi ng tawad, walang pagkilala na ang kanyang mga salita ay nakakasakit. Para sa kanya, ang tawagin akong kahiyahiya sa harap ng 500 tao ay simpleng pagiging tapat,
at inaasahan niya na patuloy akong kikilos bilang ang ama na laging sumusunod. Ito ang tumapos sa lahat. Tumayo ako mula sa aking mesa at lumakad patungo sa safe na nasa aking silid tulugan. Kinuha ko ang lahat ng mahahalagang legal na dokumento, titulo ng mga ari-arian, kontrata ng kumpanya, mga patakaran sa seguro, at syempre, ang aking huling habilin. Tinawagan ko si Atty. Ricardo Lim, ang aking abogado at kaibigan sa loob ng 20 taon. 11:30 na ng gabi, ngunit palagi niyang sinasabi na maaari ko siyang tawagan anumang oras para sa mga emergency, at ito ay talagang isang emergency. Arturo, ano ang nangyayari? Napakagabi na, sagot niya ng may antok na boses. Ricardo, kailangan kong ipakancel mo ang educational loan ni Beth bukas ng umaga, at baguhin ang aking huling habilin. Gusto ko ring alisin ang kanyang access sa lahat ng aking bank accounts. Nagkaroon ng mahabang katahimikan bago sumagot si Ricardo, sigurado ka ba sa hinihingi mo? May nangyaring malubha. May nangyaring malubha. Ininsulto ako ng aking anak sa publiko ngayon at napagtanto ko lang na sa loob ng maraming taon ay pinupondohan ko ang isang tao na itinuturing akong kahiyahiya. Panahon na para matuto siya sa tunay na halaga ng pera at respeto. Arturo, naiintindihan kong galit ka, ngunit ang mga ito ay napakahalagang desisyon. Hindi ba sa tingin mo ay dapat mo pang pag-isipan ng kaunti? Ricardo, 24 na taon ko nang pinag-isipan ito. Ngayong gabi, kikilos ako. Matapos ibaba ang telepono, nagtimpla ako ng matapang na kape at ginugol ang nalalabi pang gabi sa pag-organisa ng lahat ng dokumento na kakailanganin ni Ricardo. Bawat papel ay ebidensya ng aking pagkabukas palad sa isang anak na hindi kailanman pinahalagahan ang aking mga sakripisyo. 6:00 ng umaga, sa unang sinag ng araw na pumapasok sa mga bintana ng aking opisina, gumawa ako ng huling desisyon. Mararamdaman talaga ni Beth kung ano ang ibig sabihin ng kalayaan sa ekonomiya. 7:30 ng umaga noong ika-27 ng Hunyo, tumunog ang aking telepono. Si Ricardo iyon, kinukumpirma na nasa kanyang opisina na siya at inihahanda ang lahat ng kinakailangang dokumento para maisakatuparan ang aking plano. Arturo, nasuri ko ang mga kontrata ng educational loan. Maaari nating kanselahin ito kaagad ng walang penalidad dahil hindi pa ito naibibigay sa universidad. Sigurado ka pa rin ba sa desisyong ito? Lubos na sigurado, Ricardo. Ituloy mo ang lahat. Sa loob ng sumunod na 4 na oras, ganap na nagbago ang aking buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang may ganap na kontrol sa sitwasyon. 8:00 ng umaga, naipadala na ni Ricardo ang opisyal na pagkansela ng educational loan sa institusyong pinansyal. 9:00, naipaalam na niya sa University of the Philippines, Manila na hindi na available ang pondo para sa master's degree ni Beth. Samantala, personal akong dumiretso sa IE, kung saan matatagpuan ang aking pangunahing mga account. Personal akong inasikaso ni IE, Marisa Tan, ang branch manager, nang ipinaliwanag ko na kailangan kong gumawa ng madaliang pagbabago sa aking mga produkto sa pananalapi. Ginoong De La Cruz, nakikita kong gusto ninyong tanggalin ang inyong anak bilang benepisyaryo ng family savings account at ng life insurance policy. Sigurado ba kayo sa mga pagbabagong ito? Napakahalaga ng mga desisyong ito, komento ni IE, Marisa habang sinusuri ang mga dokumento. IE, Marisa, lubos akong sigurado. Gusto ko ring ilipat ang mga pondo na inilaan ko para sa mga gastos sa universidad ng aking anak sa isang bagong investment account sa pangalan ko lamang. Malaki ang halaga, 3,300,000 piso na aking inipon sa loob ng nakaraang 3 taon, partikular para sa lahat ng gastos ng master's degree ni Beth, kasama ang tirahan, pagkain, at karagdagang gastos sa loob ng 2 taon ng espesyalisasyon. 11:00 ng umaga, umuwi ako at umupo sa aking terasa na may tasa ng kape, naghihintay. Alam ko ng eksakto kung kailan darating ang unang balita kay Beth. May patakaran ng universidad na agad ipaalam sa mga estudyante kapag may problema sa kanilang pondo, lalo na malapit sa pagsisimula ng akademikong taon. Hindi ako naghintay ng matagal. 11:45, nagsimulang tumunog ng paulit-ulit ang aking telepono. Si Beth ayon. Hindi ako sumagot. Tumawag ulit siya kaagad. Hindi rin ako sumagot. Sa ikatlong pagsubok, nagpa siya akong hayaan itong tumawag sa voicemail para pakinggan kung ano ang sasabihin niya. Papa, ano ang nangyayari? Tumawag sa akin ang universidad, sinasabi na may problema sa loan ng aking masters.
Tawagan mo ako agad, pakiusap. Dapat ito ay isang administrative error. Umiti ako ng mapait. Akala niya, isang administrative error pa rin. 2:30, dumating ang unang text message. Papa, kinumpirma ng bangko na kinansela na ang loan. Anong ibig sabihin ito? Kailangan ko ng paliwanag agad. 1 oras pagkatapos. Papa, hindi ako makapaniwala na hindi mo ako sinasagot. Sabi ni Miguel, ito ay paghihiganti dahil sa sinabi ko kahapon. Pakiusap, tawagan mo ako. Maaari nating ayusin ito. 2:00 ng hapon, nakausap ko si Mama. Sabi niya galit ka lang daw at lilipas din pero Papa, ang profesional na kinabukasan ko ang nakataya. Hindi mo ito pwedeng gawin. Patuloy ang pagdating ng mga mensahe tuwing 15 minuto. 3:00 ng hapon, nakatanggap na ako ng 12 missed calls at 8 mensahe. Ang tono ni Beth ay unti-unting nagbabago mula sa pagkalito tungo sa pag-aalala at pagkatapos ay sa pagkabigo. Papa, kadarating ko lang sa bangko. Sabi nila wala na akong access sa family account. Paano ko babayaran ang aking mga gastos ngayong buwan? Pakiusap, sagutin mo ako. Nagpasya akong mananghalian ng payapa sa aking paboritong kainan, isang maliit na Mediterranean lugar kung saan kilala ako ng may-ari, si Mang Jose Corpus, sa loob ng maraming taon. Ginoong Arturo, ngayon ay iba ang hitsuran nyo. May nangyaring maganda. Mukha kayong mas malaya, komento niya habang sinisilbihan ako ng aking paela. Mang Jose, sabihin na natin kahapon ay may natuklasan akong ilang mahahalagang katotohanan tungkol sa aking pamilya. At ngayon ay gumagawa ako ng mga desisyon na dapat ko nang ginawa maraming taon na ang nakakaraan. Umuwi ako 4:00 ng hapon at literal na sumabog ang aking telepono. 23 missed calls at 15 mensahe. Hindi lang si Beth ang sumusubok na tawagan ako, mayroon ding mga mensahe mula kay Aling Susan at nakakagulat mula kay Miguel. Ang mensahe ni Aling Susan ay nagsasaad, Arturo, desperada si Beth. Sinasabi niyang kinansela mo ang kanyang masters. Hindi ko alam kung ano ang pakay mo sa rabieta na ito, pero sinisira mo ang kinabukasan ng ating anak. Tawagan mo ako agad. Isinulat ni Miguel, Sir Arturo, alam kong galit kayo sa speech kahapon. Talagang pinagsisisihan ni Beth ang sinabi niya. Pakiusap, pag-isipan niyong muli ang desisyon niyo. May maliwanag siyang kinabukasan bilang cardiologist. Ang higit na pumukaw sa aking pansin ay ang pagbanggit ni Miguel sa maliwanag na kinabukasan ni Beth bilang cardiologist. Mula kailan naging ganoon kadikit ang nobyo ng anak ko sa kanyang medical na espesyalisasyon? Hindi kaya mayroon din siyang tiyak na plano para kumita ng pera mula sa karera ng anak ko? 6:00 ng hapon, nagpasya akong sumagot ng isang mensahe. Ipinadala ko ito direkta kay Beth. Anak, kahapon sinabi mo sa harap ng 500 katao na ako ay isang kahiyahiya sa iyong pamilya. Ngayon, ako ay kumikilos bilang ganoon. Ang isang kahiyahiya ay hindi nagpupondo ng masters na nagkakahalaga ng 7,200,000 Magandang hapon. Ang sagot ay dumating wala pang 2 minuto. Papa, hindi ko yon sinasadya. Kinakabahan ako. Pakiusap, huwag mong sirain ang buhay ko dahil sa isang bobong komento. Nagmamakaawa ako sa iyo. Ngunit huli na ang lahat. 3:00 ng madaling araw noong ika-28 ng Hunyo, nagpakita ang aking telepono ng 73 mensahe mula kay Beth. Ang mga huli ay ganap na desperado. Papa, sira ang buhay ko. Kung wala ang masters, hindi ako makakapag-espesyalista. Kung walang espesyalisasyon, hindi ako makakakuha ng trabaho sa mga pribadong ospital. Pakiusap, patawarin mo ako. Nagkamali ako ng malaki. Binasa ko ang bawat mensahe, ngunit wala akong sinagot. Sa unang pagkakataon sa 24 na taon, nararanasan ni Beth ang tunay na kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. At ito ay simula pa lamang, napakasakit ng pagtataksil ng sariling anak. Ngunit ang pagtataksil ba ay nagtatapos lang sa mga salita, o may mas malalim pa itong ugat? Sino sa tingin niyo ang higit na nakasakit kay Mang Arturo, si Beth na kanyang anak, o si Miguel na kanyang nobyo? Ibahagi ang inyong kaisipan sa comment section. At kung naiintindihan niyo ang bigat ng damdamin ni Mang Arturo, huwag kalimutang i-like ang video na ito, at i-subscribe sa channel para sa susunod na bahagi ng kwentong ito. Ika-28 ng Hunyo, 10:00 ng umaga, habang ako ay payapang nag-aalmusal sa aking terasa at nagbabasa ng pahayagang pang-ekonomiya,
narinig ko ang doorbell ng aking bahay. Wala akong inaasahang bisita, ngunit nang tignan ko sa peephole, nandoon si Beth. Mugto ang kanyang mga mata sa kakaiyak at may hawak siyang bouquet ng bulaklak. Binuksan ko ang pinto nang walang sinasabi. Mabilis siyang pumasok na para bang natatakot na magbago ang aking isip. Papa, salamat sa pagtanggap sa akin. Kailangan ko kayong kausapin ng madalian, sabi niya nang nanginginig ang boses, inilapag ang mga bulaklak sa mesa sa entrada. Magsalita ka, sagot ko ng tuyot, ipinagkrus ang aking mga braso at nanatiling nakatayo. Napasubsob si Beth sa sofa ng sala at nagsimulang umiyak ng walang humpay. Papa, nagkamali ako ng pinakamalaki sa buhay ko. Hindi ko inisip ang mga kahihinatnan ng aking mga salita. Kinakabahan ako. Maraming tao at hindi ko alam kung bakit ko nasabi yon. Beth, 6 na minuto ka sa podyum na yon. Hindi iyon isang biglaang pangungusap. Nagpasalamat ka sa iyong ina, sa iyong mga propesor, sa iyong mga kasamahan, sa iyong nobyo, maging sa iyong mga namayapang lolo't lola. Maraming pagkakataon kang banggitin ako, ngunit sinadya mong hindi ako isama at pagkatapos ay ipahiya ako sa publiko. Pero hindi ko yon pinag-isipan ng mabuti. Isang sandali lang ng kalituhan. Kalituhan? Umupo ako sa harap niya, pinanatili kong kalmado, ngunit matatag ang aking tono. Beth, sa loob ng maraming taon ay ganoon ang iyong paghamak sa akin, ang mga komento tungkol sa aking kakulangan sa pinag-aralan, ang mga tingin ng hiya kapag nakikilala mo ang aking mga kaibigang negosyante, ang paraan kung paano mo iniiwasang ipakilala ako sa iyong mga kamag-aral. Iyon din ba ay kalituhan? Nanatili siyang tahimik, pinupunasan ang kanyang luha gamit ang panyo. Papa, kinikilala ko na hindi ako naging patas sa inyo. Palaging sinasabi ni Mama sa akin na hindi mo naintindihan ang kahalagahan ng mas mataas na edukasyon, na iba ka sa amin, ngunit ngayon napagtanto ko na hindi iyon nagbibigay katwiran sa ginawa ko. Ngayon ay sinisisi mo ang iyong ina. Napaka-convenient. Hindi ko siya sinisisi. Inaako ko ang aking responsibilidad. Kaya ako narito, humihingi ng tawad, at nagmamakaawa sa inyo na pag-isipan niyong muli ang tungkol sa masters. Tumayo ako at lumakad patungo sa bintana, tinalikuran siya. Beth, alam mo ba kung magkano ang pera na aking inilaan sa iyong edukasyon sa loob ng 6 na taon? Hindi eksakto. 5 milyong piso. Eksakto. Bawat sentimo ay dokumentado at binigyang katwiran. At ngayon gusto mo na dagdagan ko pa ng 7,200,000 piso para sa iyong espesyalisasyon. 12,200,000 piso sa kabuuan para sa edukasyong pang-unibersidad. Narinig ko kung paano siya tumayo mula sa sofa at lumapit sa akin. Papa, at nagpapasalamat ako ng walang hanggan sa inyo. Alam kong nakagawa kayo ng matinding sakripisyo. Hindi, Beth, wala kang pinasasalamatan. Kahapon, malinaw mong ipinakita yon. Para sa iyo, ako ay naging isang di komportableng taga-suporta sa ekonomiya, isang kahiyahiya na nagpupondo sa iyong kinabukasan, ngunit mas gusto mong itago. Hindi iyan totoo. Humara ako sa kanya ng direkta. Hindi. Ilang beses mo ba akong inanyayahan sa mga kaganapan sa unibersidad? Ilang beses mo ba akong ipinagmalaki sa iyong mga propesor o kasamahan? Ilang beses mo ba ipinagtanggol ang aking trabaho o aking pagsisikap kapag ang iyong ina ay nagbibigay ng mga mapanirang komento? Nanatili si Beth na tahimik. Alam niyang hindi niya masagot ang alinman sa mga tanong na iyon ng positibo. Ang sagot ay 0, Beth. 0. Sa loob ng 6 na taon, ako ay naging tahimik mong tagapondo at kahapon, nagpasya ka na panahon na para gawin itong opisyal sa publiko. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking telepono. Si Aling Susan iyon. Sinasadya kong inilagay sa loudspeaker. Arturo, kumikilos ka na parang bata na nagmamaktol. Wasak na wasak si Beth sa iyong labis na reaksyon. Kanselahin mo ang rabieta na yan at ibalik mo kaagad ang loan. Kumusta, Susan? Natutuwa akong tumawag ka. May gusto akong itanong sa'yo. Ilang taon mo nang nilalagyan ng kung ano-anong ideya ang ulo ni Beth na ako ay isang kahiyahiya sa pamilya. Nagkaroon ng awkward na katahimikan sa kabilang linya. Malaki ang mata ni Beth habang nakatingin sa akin. Arturo, huwag kang magdrama. Tinuruan ko lang siya na pahalagahan ang edukasyon at kultura higit sa pera. Perfecto. Kung gayon, ngayon matuturuan mo rin siya kung paano kumuha ng sarili niyang pera para pondohan ang kanyang edukasyon at kultura.
Napakawalang katwiran mo. Hindi mo pwedeng sirain ang kinabukasan ng iyong anak dahil sa isang hindi magandang komento. Susan, ang kinabukasan ni Beth ay hindi kailanman eksklusibong nakasalalay sa aking pera. Nakasalalay iyon sa kanyang talento, kanyang pagsisikap at kanyang kakayahan. Kung siya ay tunay na napakatalino tulad ng lagi mong sinasabi, makakahanap siya ng paraan upang makakuha ng alternatibong pondo. Ibinaon ko ang telepono at tumingin kay Beth na nakabalik na sa upuan at tahimik na umiiyak. Papa, kung walang masters, hindi ako makakapag-espesyalista. Ang mga pribadong ospital ay kumukuha lamang ng interventional cardiologists na may kumpletong espesyalisasyon. Masisira ang aking profesional na karera. Beth, may mga pampublikong ospital na kumukuha ng mga general practitioner. Maaari kang magtrabaho sa primary care, sa emergency room, sa internal medicine. Hindi ito ang katapusan ng mundo. Pero ang mga trabahong iyon ay mas mababa ang bayad. Hindi ko kayang mapanatili ang lifestyle. Natigil siya ng biglaan na pagtanto ang kanyang nasabi. Ituloy mo, pakiusap. Hindi mo kayang mapanatili ang anong lifestyle. Papa, hindi ko yun sinadya. Sinadya mo at nandoon ang tunay na katotohanan. Hindi ka nag-aalala sa iyong medical na bokasyon o sa pagtulong sa tao. Nag-aalala ka sa pera na hindi mo kikitain. Tumayo ng biglaan si Beth. Hindi iyan makatarungan. Siyempre, mahalaga sa akin ang pagtulong sa tao. Patunayan mo. Magtrabaho ka sa pampublikong ospital, tumulong sa tao. Kumita ka ng sarili mong pera. Bayaran mo ang sarili mong espesyalisasyon sa pamamagitan ng iyong pagsisikap. Sa ganoong paraan, malalaman mo talaga ang kahulugan ng halaga ng trabaho. Papa, pakiusap, ipinapangako ko na magbabago ako. Hinding-hindi ko na kayo babastusin muli. Tinitigan ko siya ng matagal. Beth, ang mga pangako ay ginagawa bago magkamali, hindi pagkatapos harapin ang mga kahihinatnan. Lumakad siya patungo sa pinto, talunan. Wala na akong magagawa para magbago ang inyong isip. Mayroon. Patunayan mo sa loob ng mga susunod na taon na tunay kang natuto sa halaga ng respeto at pagsisikap. Marahil sa ganoong paraan, muli nating maitatayo ang ating relasyon bilang ama at anak sa ganap na bagong pundasyon. Pagkatapos niyang umalis, umupo ako sa aking silya at sa unang pagkakataon sa 24 na taon, nakaramdam ako ng tunay na kalayaan. Nagtakda ako ng malinaw na limitasyon at ngayon kailangan nang magpasya ni Beth kung gusto niyang maging bahagi ng aking buhay batay sa respeto sa isa't isa o ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay ng walang aking suportang pinansyal. Sa mga sumunod na araw, naging battlefield ang aking telepono. Nagpasya ang pamilya ni Aling Susan na makialam ng husto sa kung ano ang itinuturing nilang irrational behavior ko. Ang unang tumawag sa akin ay si Prof. Ramon Reyes, ang nakatatandang kapatid ni Aling Susan at isang propesor ng literatura sa Universidad sa Manila. Arturo, nakausap ko si Susan tungkol sa sitwasyon. Naiintindihan kong nasaktan ka, ngunit ang sirain ang akademikong kinabukasan ni Beth ay labis na reaksyon. Ang mga komento ng isang kinakabahang dalaga ay hindi dapat magkaroon ng ganoong kalalang kahihinatnan. Ramon, pinahahalagahan ko ang iyong pag-aalala, ngunit ang desisyong ito ay hindi bukas para sa debate ng pamilya. Pero kaibigan, maging makatwiran. Si Beth ay isang napakatalinong estudyante. Mayroon siyang isa sa mga pinakamahusay na marka sa kanyang klase. Sasayangin mo ba ang talentong iyan dahil sa nasaktan mong pagmamalaki? Ramon, hindi kailanman naging issue ang talento ni Beth. Ang issue ay ang kanyang kakayahang pahalagahan ang pagsisikap ng iba at magpakita ng pangunahing pasasalamat sa taong nagpondo sa kanya. Nagpatuloy ang usapan sa loob ng 20 minuto pa, pilit akong pinapaniwala ni Ramon na ako ay kumikilos na parang isang i-otoritaryong patriarka, at ipinaliwanag ko sa kanya na simpleng itinuturo ko lang ang responsibilidad at kahihinatnan. Pagkaraan ng 2 araw, tinawagan ako ni Maria Reyes, ang nakababatang kapatid ni Aling Susan, na nagtatrabaho bilang isang clinical psychologist sa Maynila. Ang kanyang diskarte ay ganap na magkaiba. Arturo, pinag-iisipan ko ang sitwasyong ito mula sa isang profesional na pananaw. Sa tingin ko, pareho kayo ni Beth ay dumadaan sa isang krisis sa komunikasyon ng pamilya na maaaring ayusin sa profesional na pamamagitan. Maria, hindi ko kailangan ng family therapy. Kailangan kong maunawaan ng aking anak na ang respeto ay hindi opsyonal. Pero Arturo, isaalang-alang ang psikolohikal na epekto ng sitwasyong ito kay Beth.
Nakakaranas siya ng matinding pagkabalisa, insomnia, at hindi makontrol na pag-iyak. Maaari itong makaapekto sa kanyang emosyonal na estabilidad sa mahabang panahon. Maria. Sa loob ng 24 na taon, nag-alala ako sa emosyonal na estabilidad ni Beth. Pinondohan ko hindi lamang ang kanyang edukasyon, kundi pati na rin ang kanyang mga kapritso, ang kanyang mga biyahe, ang kanyang mga gastusin sa lipunan. May nag-alala ba sa aking emosyonal na estabilidad nang ipahiya niya ako sa publiko? Naiintindihan ko ang iyong sakit, ngunit ang dalawang pagkakamali ay hindi nakakagawa ng tamang solusyon. Hindi dalawang pagkakamali, Maria. Ito ay isang pagkakamali at isang kahihinatnan. Nagkamali si Beth at ngayon ay nararanasan niya ang natural na kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Ang ikatlong tawag ay dumating mula sa isang hindi inaasahang pinagmulan. Si Kuya Ronnie de la Cruz, ang aking nakababatang kapatid, na nakatira sa Cebu at bihirang kausapin ko sa loob ng isang taon. Malinaw na kinontak ni Aling Susan maging ang aking sariling pamilya. Arturo, ano ba ang nangyayari sa'yo? Tumawag sa akin si Susan, sinasabing kinansela mo ang pag-aaral ni Beth dahil sa isang maliit na bagay. Ronnie, nagulat ako na umabot sa'yo si Susan. Malinaw na desperado siyang baligtarin ang aking desisyon. Kuya, alam nating lahat na ikaw ay isang huwarang ama. Isinakripisyo mo ang lahat para sa batang iyan, ngunit ngayon ay kumikilos ka ng malupit. Malupit? Alam mo ba kung ano ang malupit, Ronnie? Na pagkatapos kong maglaan ng 5 milyong piso sa edukasyon ng aking anak, tatawagin niya akong kahiyahiya sa harap ng 500 tao. Iyan ang kalupitan. Pero Arturo, nagsasabi ang mga bata ng kung ano-ano kapag kinakabahan. Si Andrea rin ay nakapagsabi sa akin ng nakakasakit na mga bagay nang siya ay na-stress at hinding-hindi ko naisip na parusahan siya sa ekonomiya. Ronnie, si Andrea ay 12 anyos nang sabihin niya ang mga bagay na yon. Si Beth ay 24 na taong gulang at kararating lang bilang doktor. Dapat ay mayroon siyang sapat na maturity upang maunawaan ang bigat ng kanyang mga salita. Nakatanggap pa ako ng isang ganap na hindi inaasahang tawag mula kay Andrea Garcia, ang matalik na kaibigan ni Beth mula pagkabata. Maliwanag na umabot na sa mga antas na hindi ko inaasahan ang kampanya ng pagpilit. Sir Arturo, si Andrea po ito. Alam kong marahil ay hindi nararapat na tawagan ko kayo, ngunit labis po akong nag-aalala kay Beth. Andrea, pinahahalagahan ko ang iyong katapatan sa aking anak, ngunit ito ay isang usaping pampamilya. Alam ko po, Sir Arturo, ngunit talagang wasak na wasak si Beth. 3 araw na siyang hindi nakakatulog, hindi kumakain, at nahuhumaling sa paghahanap ng paraan upang pondohan ang kanyang masters. Pinag-iisipan niya ang humiram ng loan na may napakataas na interes. Andrea, kung gusto ni Beth na ipagpatuloy ang kanyang espesyalisasyon, maaari siyang maghanap ng mga scholarship para sa academic excellence, magtrabaho ng part-time, o humingi ng normal na student loan, tulad ng ginagawa ng libu-libong estudyante bawat taon. Pero, Sir Arturo, alam niyo na matatagalan ang pagproseso ng mga loan na iyan at sa panahong iyon ay mawawala na ang kanyang lugar sa programa. Eksakto, Andrea. At iyan mismo ang aral na kailangan niyang matutunan, na ang mga oportunidad ay nawawala kapag hindi natin pinahahalagahan ang mga taong nagpapaposible nito. Ang pinaka-nakakainis na tawag ay dumating mula kay Miguel. Ang kanyang tono ay isang halo ng pagmamakaawa at nakatagong paningisi. Sir Arturo, naiintindihan ko ang inyong galit, ngunit sa tingin ko ay masyado kayong mahigpit kay Beth. Talagang pinagsisisihan niya ang sinabi niya. Miguel, pinahahalagahan ko ang iyong pag-aalala sa aking anak, ngunit nagtataka ako, ang iyong interes ba sa pagpapatuloy niya ng masters ay purong romantiko o may mga konsiderasyon sa ekonomiya na kasama? Nagkaroon ng awkward na paghinto bago siya sumagot. Hindi ko po naiintindihan ang ibig ninyong sabihin, sir. Ang ibig kong sabihin, ang isang interventional cardiologist na espesyalista ay kumikita sa pagitan ng 480,000 piso at 720,000 piso buwan-buwan sa mga pribadong ospital. Ang isang general practitioner sa pampublikong ospital ay kumikita sa pagitan ng 180,000 piso at 240,000 piso. Nakakaimpluwensya ba ang pagkakaiba sa sweldo sa iyong walang kondisyong suporta sa espesyalisasyon ni Beth? Sir Arturo, napaka-offensive ng insinuasyong iyan. Mahal ko po si Beth anuman ang kanyang profesional na kinabukasan. Miguel, ang panahon ang magsasabi kung iyan ay totoo. Kung tunay mong mahal ang aking anak,
susuportahan mo siya kahit magtrabaho siya bilang general practitioner sa pampublikong ospital, kumikita ng katamtamang sweldo at namumuhay ng simple. Pagkaraan ng 2 linggo ng patuloy na panggigipit, tinawagan ko si Ricardo upang matiyak na ang lahat ng legal at pinansyal na pagbabago ay kumpleto na at hindi na mababalik. Arturo, lahat ay naipatupad na ayon sa iyong mga tagubilin. Ang loan ay kanselado na. Si Beth ay inalis na sa lahat ng iyong mga account at benepisyo, at ang iyong bagong huling habilin ay opisyal nang nakarehistro. Perfecto, Ricardo. Nakatanggap ka ba ng panggigipit mula sa pamilya ni Aling Susan upang kumbinsihin akong bawiin ang mga desisyon? Si Prof. Ramon Reyes ay tumawag sa akin kahapon. Ipinaliwanag ko na kumikilos ako ayon sa mga tagubilin ng aking kliyente, hindi sa payo ng mga ikatlong partido. Salamat sa iyong profesionalismo. Nakakapanatag malaman na kahit isa lang ang nakakaunawa na ang mga desisyon ng isang matanda ay dapat igalang. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa aking terasa na may baso ng red wine, pagninilayan ko ang 2 pinakamatinding linggo sa aking buhay. Sa unang pagkakataon sa mga dekada, nagawa kong manindigan ng matatag at hindi natitinag, at may natuklasan akong nakakapagpalaya. Kapag nagtatakda ka ng malinaw na limitasyon at pinapanatili mo ito, sa huli ay titigil ang mga tao sa pagsubok na manipulahin ka. Kailangan nang matutunan ni Beth na mamuhay sa mga kahihinatnan ng kanyang mga desisyon, at kailangan kong matutunan na mamuhay ng walang bigat ng pagpupondo sa kawalang utang na loob. 3 linggo matapos ang insidente sa graduation, nakatanggap ako ng tawag na ganap na nagpabago sa aking pananaw sa tunay na motibo sa likod ng pagkabigo ni Beth at Miguel. Ang tawag ay nagmula kay Ginoong Leo Valdez, isang matagal nang kakilala na nagtatrabaho bilang administrator sa Lux Medical Center sa Quezon City. Arturo, may kailangan akong sabihin sa iyo na maaaring interesado ka tungkol sa iyong anak at sa kanyang nobyo. Mayroon ka bang ilang minuto upang mag-usap? Ginoong Leo. Ano ang nangyari? Noong nakaraang buwan, pumunta sa aking opisina si Miguel Santos, nagtatanong tungkol sa mga oportunidad sa investment para sa mga specialist doctor sa aming mga pribadong ospital. Partikular niyang binanggit na ang kanyang magiging asawa ay mag-espesyalista sa interventional cardiology at gusto niyang malaman tungkol sa mga partnership contract na aming inaalok. Nanlalamig ako. Mga partnership contract. Arturo. Ito ay mga kasunduan kung saan ang mga specialist doctor ay nag-invest ng 15 milyong piso para maging minor partners sa mga tiyak na departamento. Bilang kapalit, nakakatanggap sila ng porsyento ng kita ng departamento bukod pa sa kanilang sweldo. Napakalaking kita, ngunit nangangailangan ng malaking paunang kapital. At ano pa ang sinabi sa iyo ni Miguel? Ipinaliwanag niya na kinakalkula nila na sa espesyalisasyon ni Beth at isang paunang investment na 15 milyong piso, maaari silang kumita ng taunang kita na humigit kumulang 18 milyong piso sa pagitan ng sweldo at mga bahagi. Partikular siyang nagtanong tungkol sa mga deadline para sa investment matapos makumpleto ang espesyalisasyon. Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng isang balde ng malamig na tubig. Ginoong Leo, nabanggit ba ni Miguel kung saan nila balak kunin ang 15 milyong piso na yon? Sinabi niya mismo, ang ama ni Beth ay isang construction businessman. Siya ang magpupondo sa initial investment tulad ng ginawa niya sa kanyang buong edukasyon. Arturo, akala ko ay alam mo na ang mga planong ito. Hindi, Ginoong Leo, wala akong ideya. May iba pa ba akong dapat malaman? Nagtanong din si Miguel tungkol sa mga pamamaraan para sa mga mag-asawa o live-in partners na makapag-access ng magkasama sa mga partnership contract na ito. Tila tinatapos niya ang isang AVA sa hospital management at gusto niyang malaman kung maaari siyang makibahagi sa administratibong bahagi ng negosyo. Matapos ibaba ang telepono kay Ginoong Leo, nanatili ako sa aking opisina sa loob ng isang buong oras, pinoproseso ang bagong impormasyong ito. Hindi lamang nila pinlano na pondohan ko ang master's degree na 7,200,000 piso, kundi umaasa pa sila na mag-invest ako ng karagdagang 15 milyong piso upang gawing kasosyo si Beth sa isang departamento ng ospital. 22,220,000 piso sa kabuuan. At si Miguel ay maginhawang makikinabang sa lahat ng ito sa pamamagitan ng kanyang relasyon sa aking anak. Nang gabing iyon, nagpa siya akong gumawa ng sarili kong investigasyon. Tinawagan ko si Ginoong Daniel Ong, isang forensic accountant na nakatrabaho ko na sa ilang proyekto ng negosyo,
at hiniling ko na lihim niyang imbestigahan ang pinansya at background ni Miguel Santos. Arturo, may hinala ka ba sa isang partikular na bagay tungkol sa binatang ito? Daniel, kailangan kong malaman kung ang kanyang intensyon kay Beth ay tunay o kung may nakatagong interes sa ekonomiya. Matapos ang aking natuklasan, may malalim akong pagdududa tungkol sa kanyang mga motibo. 48 oras pagkatapos, tinawagan ako ni Daniel na may ulat na lumampas sa aking pinakamasamang hinala. Arturo, nakababahala ang resulta ng aking investigasyon. Si Miguel Santos ay may utang na estudyante na 3,900,000 piso mula sa kanyang IE. Bukod pa rito, nawalan ang kanyang pamilya ng kanilang negosyo sa pag-import ng tela noong nakaraang taon at nasa proseso sila ng pag-embargo sa kanilang tirahan ng pamilya. Mayroon pa ba? Aktibong sinisiyasat ni Miguel ang pampublikong pinansya ng iyong kumpanya. Humingi siya ng impormasyong pangkomersyal tungkol sa De La Cruz Construction sa rehistro ng kalakalan 2 buwan na ang nakakaraan. Kumonsulta din siya tungkol sa iyong personal na kayamanan sa pamamagitan ng mga database ng real estate. Legal ba ang ginagawa niya? Ganap na legal, ngunit questionable sa etika, lalo na kung ang ama ng kanyang nobya ang pinag-uusapan. Arturo, may impresyon ako na nakikita ng binatang ito si Beth bilang kanyang economic exit mula sa isang napakakomplikadong sitwasyon ng pamilya. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang aking kapatid na si Kuya Ronnie, na labis na ipinagtanggol si Beth ilang linggo na ang nakaraan. Ronnie, kailangan kong sabihin sa iyo ang natuklasan ko tungkol sa tunay na plano ni Beth at Miguel. Ipinaliwanag ko ng detalyado ang lahat ng impormasyong aking nakalap, ang mga partnership contract sa ospital, ang karagdagang investment na 15 milyong piso na inaasahan nila mula sa akin, ang mga utang ni Miguel, at ang kanyang pagsisiyasat sa aking kayamanan. Diyos ko, Arturo, wala akong ideya na napakaraming pera ang kasama sa kanilang mga plano sa hinaharap. Ronnie, naiintindihan mo na ngayon kung bakit labis na desperado si Miguel na pag-isipan kong muli ang aking desisyon tungkol sa Masters. Hindi iyon romantikong pag-ibig para kay Beth, iyon ay takot na makita ang kanyang plano sa pinansyal na pagliligtas na mawala. Kuya, labis akong nalulungkot dahil pinilit kitang baguhin ang iyong isip. Malinaw na hindi ko alam ang buong sitwasyon. Ronnie, kumilos ka ng may mabuting intensyon batay sa hindi kumpletong impormasyon, ngunit kinukumpirma nito na tama ang aking desisyon. Kinabukasan, nagpa siya akong harapin ng direkta si Miguel. Tinawagan ko siya sa aking opisina sa ilalim ng pagkukunwari na pag-uusapan namin ang kinabukasan ni Beth. Miguel, pinag-iisipan ko ang ating pag-uusap sa telepono ilang linggo na ang nakakaraan. Binanggit mo ang iyong walang kondisyong pagmamahal sa aking anak, anuman ang kanyang profesional na kinabukasan. Opo, Sir Arturo, ganoon nga po. Perfecto. Kung gayon, wala kang problema sa pagpirma ng isang legal na dokumento kung saan tatalikuran mo ang anumang benepisyong pang-ekonomiya na nagmumula sa profesional na karera ni Beth, kabilang ang kita sa hinaharap, magkasamang investment, o mga partnership sa ospital. Namutla ng husto si Miguel. Sir Arturo, hindi ko po naintindihan kung bakit kinakailangan ang ganoong dokumento. Miguel, kung tunay ang iyong pagmamahal kay Beth, hindi dapat mahalaga sa iyo na gawing formal sa legal na paraan na ang inyong relasyon ay walang motibong pang-ekonomiya. O, kung mahalaga sa iyo. Kasi, well, sa tingin ko iyan ay labis at hindi kinakailangan. Alam mo ba kung ano ang labis at hindi kinakailangan, Miguel? Na sinisiyasat mo ang aking personal na kayamanan sa pamamagitan ng rehistro ng kalakalan, na nagpaplano ka ng mga investment sa ospital gamit ang pera na ipinapalagay mong ibibigay ko nang hindi ako kinokonsulta. Na kinakalkula mo ang taunang kita na 18 milyong piso batay sa aking hinaharap na pagpupondo. Nanatiling ganap na tahimik si Miguel, kinukumpirma na alam niya eksakto kung ano ang aking sinasabi sa kanya. Miguel, bibigyan kita ng isang hula. Sa loob ng 3 buwan, kapag napagtanto mo na si Beth ay kailangan talagang magtrabaho bilang general practitioner na may katamtamang sweldo at hinding-hindi ko popondohan ang milyon-milyong investment sa ospital, ang iyong walang kondisyong pagmamahal ay magsisimulang maglaho. Sir Arturo, hindi po iyan makatarungan. Ang katarungan, Miguel, ay makikita kung mananatili ka sa tabi ng aking anak kapag natuklasan mo na ang madaling pera ay hinding-hindi darating. Umalis siya sa aking opisina nang walang sinabi pa. Sa sandaling iyon, alam kong ganap na makatwiran ang aking mga hinala, at si Beth ay malapit nang makatanggap ng isang napakasakit na aral tungkol sa tunay na intensyon ng mga taong nakapaligid sa kanya.
Bahagi 5, Hinnisnhit ene and then duhyuday ayutin. Dumating ang Setyembre na may balita na nagkumpirma eksakto sa aking hinulaan. Sa pamamagitan ni Andrea Garcia, nalaman kong nakakuha si Beth ng trabaho bilang General Practitioner sa Philippine General Hospital, sa Maynila, isa sa mga pinakamalaking pampublikong ospital sa buong Pilipinas. Ang kanyang paunang sweldo ay 172,000 piso buwan-buwan, isang bahagi lamang ng kikitain niya bilang isang interventional cardiologist sa mga pribadong ospital. Tinawagan ako ni Andrea isang Martes ng hapon, malinaw na nag-aalala para sa kanyang kaibigan. Sir Arturo, alam kong marahil ayaw ninyong malaman ang anuman tungkol kay Beth, ngunit naisip kong dapat kong sabihin sa inyo kung ano na ang sitwasyon. Pinapakinggan kita, Andrea. Si Beth ay nagtatrabaho ng 12 oras na shifts sa emergency room. Umuwi siya ng lubos na pagod at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nag-aalala siya sa pagbabayad ng renta ng kanyang apartment. 68,000 piso ang buwan ng renta. Pinipilit siya ni Miguel na maghanap ng karagdagang trabaho tuwing weekend sa mga pribadong klinika. At paano sumasagot si Beth sa bagong realidad na ito? Sa totoo lang po, Sir Arturo, sa tingin ko ay nagsisimula siyang maunawaan ang mga bagay na hindi niya kailanman isinaalang-alang. Kahapon sinabi niya sa akin, Andrea, hindi ko akalain na ganito kahirap magtrabaho. Si Papa ganoon ang ginawa sa loob ng maraming taon para punduhan ang aking pag-aaral at hinding-hindi ko pinahalagahan iyon. Ang impormasyong ito ay nagdulot sa akin ng magkahalong damdamin. Sa isang banda, natutuwa ako na sa wakas ay nararanasan na ni Beth ang realidad ng trabaho at nauunawaan ang halaga ng pagsisikap. Sa kabilang banda, bilang isang ama, masakit isipin na nahihirapan siya sa ekonomiya. Pagkaraan ng 2 linggo, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang tawag mula kay Is Cristina Lopez, ang pinuno ng emergency service ng IE. Ginoong de la Cruz, sana ay hindi ko kayo naistorbo. Ako po ang supervisor ng inyong anak na si Beth sa ospital. Gusto ko po sanang kausapin kayo tungkol sa kanyang profesional na pagganap. May problema ba, doktora? Sa kabaligtaran po, Ginoong de la Cruz. Si Beth ay nagpakita ng pagiging isang pambihirang doktor. Ang kanyang dedikasyon, kaalaman, at pakikitungo sa mga pasyente ay namumukod-tangi. Ngunit napansin ko na tila siya ay lubos na nasa ilalim ng matinding stress sa ekonomiya. Sa anong paraan, doktora? Well, humiling siya ng lahat ng available na extra shifts, kasama ang weekends at holidays. Nang tanungin ko kung maayos ang lahat, ipinaliwanag niya na kailangan niyang magtrabaho ng husto upang matugunan ang kanyang mga pangunahing gastusin. Sinabi niya sa akin na dati ay hindi niya kailanman kailangang mag-alala sa pera. Doktora, pinahahalagahan ko ang iyong pag-aalala kay Beth, ngunit natututo siya ng mahahalagang aral tungkol sa kalayaan at responsibilidad. Ginoong de la Cruz, naiintindihan ko na maaaring may tensyon sa pamilya, ngunit gusto ko lang malaman niyo na lubos na nirerespeto kayo ng inyong anak sa ospital. Palagi niyang binabanggit kung gaano siya ka-proud na maging anak ng isang matagumpay na construction businessman. Ang impormasyong ito ay labis na ikinagulat ko. Nagsasalita si Beth tungkol sa akin sa ospital. Opo, sir. Madalas niyang kinukwento ang tungkol sa iyong trabaho sa konstruksyon, tungkol sa iyong etika sa trabaho, at tungkol sa lahat ng isinakripisyo mo para sa kanyang edukasyon. Pinakikinggan siya ng ibang mga batang doktor ng may paghanga. Matapos ibaba ang telepono, pinagnilayan ko ang pag-uusap na ito. Maliwanag, kapag si Beth ay hindi nasa ilalim ng impluwensya ni Aling Susan o sa mga lugar kung saan pakiramdam niya ay pinipilit siyang magpakita ng intelekwal na superioridad, nagsasalita siya tungkol sa akin ng may pagmamalaki at pagmamahal. Isang buwan pagkatapos, Oktubre, nagdala sa akin ng isa pang mahalagang pagbubunyag. Tinawagan ako ng aking accountant, si Ginoong Tony S.A., na may hindi inaasahang impormasyong pinansyal. Arturo, sinusuri ko ang mga galaw ng mga account na kinansela mo para kay Beth at mayroong kakaibang bagay na dapat mong malaman. Ano ang nakita mo, Tony? Si Beth ay gumagawa ng maliliit na buwanang deposito sa isang bagong savings account. Napakaliit lamang ng halaga, sa pagitan ng 12,000 piso at 18,000 piso buwan-buwan, ngunit ginagawa niya ito ng relihiyoso bawat buwan mula nang siya ay magsimulang magtrabaho. May ideya ka ba kung para saan siya nag-ipon? Ayon sa pangalan ng account, ito ay may label na pondo para sa restitusyon ng edukasyon. Arturo, sa tingin ko ay sinusubukan niyang ibalik sa iyo ang perang inilaan mo sa kanyang karera.
Labis akong naapektuhan ng balitang ito. Mabilis kong kinakalkula. Sa ganoong bilis ng pag-ipon, aabutin siya ng humigit kumulang 25 taon upang ibalik ang 5 milyong piso na aking inilaan sa kanyang edukasyon, ngunit ang simbolikong kilos ay mas mahalaga kaysa sa pinansyal na posibilidad. Habang patuloy na lumilipas ang mga buwan, si Beth naman ay patuloy na nahaharap sa iba pang mga pagsubok na nagmumula sa taong inaakala niyang kanyang kakampi. Noong Nobyembre, nakarinig ako ng balita mula kay Mang Jose Corpus, ang aking barbero. Ang kanyang asawa ay isang narsaye, at marami siyang ikinukwento tungkol kay Beth. Sabi niya, Ginoong Arturo, laging maganda ang sinasabi ng aking asawa tungkol sa inyong anak. Sabi niya, siya raw ang pinakamababang loob at pinakamasipag na doktor sa emergency room. Mababang loob. Ito ang salitang bumalik sa akin, na nagdulot ng isang matamis na kirot sa puso. Ginoong Arturo. Sinasabi sa akin ng aking asawa na si Beth ay laging nagboboluntaryo para sa mga pinakamahihirap na kaso, na iginagalang niya ang mga nurse, at hindi siya kailanman nagrereklamo sa mahirap na schedule o sa mga pasyenteng mahirap pakitunguhan. Sabi niya, ganap siyang iba sa ibang mga batang doktor na dumarating na may ere ng pagiging superior. Kinukwento pa ni Ginang Corpus na madalas ay nananatili si Beth matapos ang kanyang shift para tumulong sa mga pending na kaso ng walang bayad, at kung minsan, kapag wala ang pasyente ng pera para sa gamot, binibili niya ito gamit ang sarili niyang sweldo. Ang impormasyong ito ay nagbigay sa akin ng magkahalong damdamin, isang pagmamalaki na malalim na kumakalat sa aking puso, ngunit may kasamang kalungkutan. Ang Beth na lumalabas mula sa karanasang ito ay ang anak na laging inaasahan kong magkaroon, isang Beth na mapagpakumbaba, masipag, mapagbigay, at may kamalayan sa halaga ng pagsisikap. Ito ang Beth na hindi ko nakilala sa mahabang panahon. Sa mga sumunod na linggo, tumawag sa akin si Andrea Garcia, ang matalik na kaibigan ni Beth. Ang kanyang tono ay puno ng pag-aalala. Sir Arturo, kailangan ko kayong sabihan tungkol kina Miguel at Beth. Anong nangyari, Andrea? Labis po na pinipilit ni Miguel si Beth na maghanap ng trabaho sa mga pribadong klinika tuwing weekend. Sinasabi niya na sa kanyang kasalukuyang schedule, sinasayang nila ang mga oportunidad na kumita ng mas malaki. At paano sumasagot si Beth? Noong nakaraang Sabado po, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Sinabi ni Miguel kay Beth na kung hindi siya makakakuha ng mas maraming pera, marahil ay dapat nilang pag-isipan muli ang kanilang kinabukasan ng magkasama. Nagulat si Beth. At ano ang sagot ni Miguel? Sinabi niya na ang mga modernong relasyon ay nangangailangan ng ekonomikong stabilidad mula sa magkabilang panig. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon sa 5 buwan, nakaramdam ako ng kaunting pag-asa. Ang aking anak ay sa wakas natututo ng makilala ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya, at yaong nakikita lamang ang mga pagkakataong pinansyal sa kanilang relasyon. Masakit ang prosesong ito para sa aming dalawa. Ngunit tila si Beth ay nagkakaroon na ng pagiging mature at pananaw na kinailangan niya sa loob ng maraming taon. Ang unang linggo ng Disyembre, tumawag sa akin si Andrea Garcia na may balita na matagal ko nang inaasahan. Ngunit ang tono ng kanyang boses ay nagpapahiwatig na ang sitwasyon ay mas brutal kaysa sa akala namin. Sir Arturo, naghiwalay na po sina Miguel at Beth kahapon ng gabi. Napakasama po ng nangyari. Ano eksakto ang nangyari, Andrea? Umuwi po si Beth matapos magtrabaho ng double shift sa ospital, lubos na pagod. Naghihintay po si Miguel sa kanya na may mga papeles na nakalimbag tungkol sa mga oportunidad sa trabaho sa mga pribadong klinika sa Maynila at Cebu. Sinabi niya po na nakahanap siya ng mga posisyon kung saan maaari siyang kumita ng hanggang 300,000 piso buwan-buwan. At paano sumagot si Beth? Ipinaliwanag po niya na katatapos lang niya ng 14 na oras na tuloy-tuloy na paggamot sa mga pasyente sa emergency room, na siya ay pagod na sa pisikal at emosyonal, at ang tanging gusto niya ay magpahinga. Sumabog si Miguel. Tumigil si Andrea bago magpatuloy, na tila nahihirapan sa pagsasalaysay ng kanyang nasaksihan. Pinagsigawan po ni Miguel si Beth na siya ay isang conformist na walang ambisyon, at hindi niya binalak ang kanyang kinabukasan sa isang taong kontento sa kakarampot na sweldo. Sir Arturo, iyon po ang pinakamalupit na salita na narinig ko sa buhay ko. May iba pa ba? Opo. Sinabi po mismo ni Miguel, Beth, kailangan ko ng isang kapareha na ambisyoso sa pinansyal, hindi isang naglalaro bilang martir sa isang pampublikong ospital.
Kung hindi mo maibibigay ang lifestyle na pinlano natin ng magkasama, kung gayon, malinaw na hindi tayo tugma. Nakaramdam ako ng magkahalong galit kay Miguel at sakit para sa aking anak. Bagamat nakagawa si Beth ng mga nakakatakot na pagkakamali sa akin, walang sinuman ang karapat-dapat na ituring na isang bigong investment sa ekonomiya. Paano sumagot si Beth? Noong una po, nanatili siyang tahimik, na para bang hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Pagkatapos ay tinanong niya kung ang kanilang relasyon ay palaging tungkol sa pera. At ano ang sagot ni Miguel? Sinabi niya na ang lahat ng matagumpay na relasyon ay may matibay na bahagi ng ekonomiya at siya ay naging tapat tungkol sa kanyang mga inaasahan mula pa sa simula. At doon nagtapos ang lahat. Hindi po, Sir Arturo. Direkta po siyang tinanong ni Beth kung iwan niya siya, kahit papatuloy siyang may suportang pinansyal mula sa inyo. Nanatiling tahimik si Miguel sa loob ng 1 buong minuto, at sapat na yon bilang sagot. Sinabi ni Andrea na ang huling pag-uusap ay labis na nakasakit kay Beth. Tinawag siya ni Miguel na parang isang negosyo na hindi nagbunga ng inaasahang kita. Sir Arturo, sabi niya, tinawag niya ang inyong anak na parang isang negosyo na hindi nagbunga ng inaasahang kita. May sinabi pa ba si Beth? Opo. Sinabi niya, Miguel, ngayon naintindihan ko na kung bakit hindi ka pinagkakatiwalaan ni Papa mula pa sa simula. Nakita niya ang isang bagay na masyado akong bulag para makilala. Pagkatapos ay umalis si Miguel, at sinigawan niya mula sa pinto na ang kasalanan ay kay Beth dahil pinili ang isang kuripot na ama sa halip na isang masaganang kinabukasan. Ang huling pangungusap na iyon ay nagdulot sa akin ng galit na hindi ko naramdaman mula pa noong araw ng graduation. Manipulahin ni Miguel ang aking anak sa loob ng maraming buwan. Plano niyang gamitin ang aking pera para sa kanyang sariling kapakanan at ngayon ay may lakas siya ng loob na sisihin ako sa pagprotekta ng aking mga pinagkukunan mula sa kanyang mga intensyon na magpabigat. Andrea, kumusta na si Beth ngayon? Wasak na wasak po, ngunit naramdaman din niya ang paglaya sa isang paraan. Sinabi niya, Andrea, pakiramdam ko ay nabuhay ako sa isang kasinungalingan sa loob ng maraming buwan. Hindi ako minahal ni Miguel. Minahal niya ang ideya ng pera ng aking pamilya. Ang kwento ni Mang Arturo de la Cruz ay nagtatapos dito. Ano ang masasabi niyo sa mga desisyon ni Mang Arturo? Kung kayo ang nasa posisyon niya, iba rin ba ang gagawin niyo? Ibahagi ang inyong mga kaisipan sa comment section, binabasa ko po ang bawat isa sa mga ito. Kung ang kwentong ito ay nagpaliwanag o nagpaantig ng inyong damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa taong pinaniniwalaan ninyong maaantig din, at mag-subscribe sa channel na Tahimik na Ama para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod na misteryo. Iyan sa kwento sa susunod at baka sa susunod, ang kwento ninyo naman ang aking isasalaysay.